Ang Visayas ay isa sa tatlong grupo ng mga isla sa Pilipinas na kasama na ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Visayas, isa sa tatlong pangunahing pangkat ng isla sa Pilipinas, matatagpuan sa gitnang bahagi ng bansa, nahahati sa tatlong rehiyon, Kanlurang Visayas, Gitnang Visayas at Silangang Visayas. Ang Kanlurang Visayas Region 6 binubuo ng Panay at Kanlurang Negros, mga probensya, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, may mga alamat tulad ng Maragtas. Under the western Visayan blue skies, the cradle of hope for the young ones lies. Sows the seed of love and zest for life, with real vision of beacon light. Mayroon silang iba't ibang wika na ginamit. Isa na rito ang Kinaraya o Hiligaynon sa Iloilo at karatig lugar. Ang Kinaraya o Hiyara ang wikang gamit ng mga gitna at katimugang bahagi ng Iloilo, lahat ng lalawigan ng Antique at karamihan sa lalawigan ng Capiz. Ang wikang Hiligaynon ang wikang gamit sa lungsod ng Iloilo. Ang Ilonggo ay kasalukuyang ginagamit bilang informal at mas popular na Hiligaynon. Taga-Aklan naman, ang wikang ginamit nila ay ang wikang Aklanon na nagmula sa Kinaraya. Mayroon silang iba't ibang dialekto depende sa lugar. Mga uri ng panitikan sa Kabisayaan. Una, pugtong at sawikain, tula at epiko, awit pangritwal at awit ng pag-ibig, kwento o sugilanon. Mga halimbawa, Labaw Dunggon at Hinilawod, Ipiko ng Panay, Ili-ili o Lolabay, Ambahan, Awit ng Pag-ibig. Ang tula ay binabaybay at mga kwento hanggang sa mahabang epiko. Ang mga katutubong awit ay maaaring kasimpayak ng ili-ili o olabay. Bago dumating ang mga Kastila, mayroon ang panitikan ng luwa, isang tula na may 4 na linya. Bakasyon sa isang popular na laro sa lamayan at mga awit na naglalaman ng damdaming tungkol sa buhay ng bayani o mga mahalagang pangyayari. Ang Labaw Dungon ay isang epikong mula sa Bisaya na isinulat ng isang anthropologist na si F. Landa Jucano o mas kilala sa pseudonym na inilathala noong taong 1965 sa Universidad ng Pilipinas, Quezon City. Ang epikong Labaw Dungon ay may mahalagang layunin sa kultura, lipunan at pagkatao ng mga Pilipino, lalo na ng mga Ilonggo. Hindi lamang ito isang kwentong puno ng kababalaghan at pakikipagsapalaran. Nagsilbi rin itong salamin ng mga paniniwala, pagpapahalaga at paraan ng pamumuhay ng ating mga ninuno. Ito din ay isang daluyan ng kultura at kasaysayan sa pamamagitan ng epiko na ipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod ang mga unang sinaunang paniniwala tulad ng pananalig sa mga Diyos, diwata at kapangyarihan higit sa tao. Ipinapakita rin dito ang sinaunang istruktura ng lipunan, ang papel ng madirigma, pinuno at pamilya kaya't naging mahalagang sanggunian ito sa pag-unawa sa pre-colonial na pamumuhay ng mga Pilipino. Ang kasunod naman ay ang Komposo hingil sa pangyayari noong ika-29 ng Marso, Marcopa, Kabangkalan, Negros Occidental, salin ni Romualdo M. Frutasio. Ang Komposo ay isang anyong tulang bayan na nagsisilbing medyum ng pagsasalaysay ng mga tunay na pangyayaring sa pamayanan. Sa Pilipinas, ito ay naging instrumento upang ilantad ang mga karanasan. Madalas ay hindi na itatala sa opisyal na kasaysayan. So, ang Komposo, hingil sa pangyayari noong ika-29 ng Marso na isinalin ni Romualdo M. Frutasio ay isang akdang naglalahad ng isang malagim na insidente ng karahasan at pang-aabuso sa kapangyarihan sa Marcopa, Kabangkalan, Negros Occidental. Isinasalaysay sa Komposo ang pagkakadakip sa 8 mamamayan noong Marso 29. Ipinakita ang kanilang pagdala sa mga awtoridad, ang matinding paghihirap ng kanilang naranasan at ang kawalan ng hustisya sa kanilang sinapit. Sa huli, isa lamang ang nakaligtas samantala ang 7 ay pinaslang na nagpapakita ng sukdulang kalupitan at paglabag sa karapatang pantao. Ang
akda ay isang tulang pasalaysay na nakabatay sa aktwal na pangyayari. Layunin nito ipaalam at ipamulat ang kamalayan ng mamamayan hinggil sa pang-aabuso ng kapangyarihan, gamit ang pananaw na saksi upang bigyang diin ang pagiging makatotohanan ng salaysay. Ang pag-uugnay sa Semana Santa ay sumisimbolo sa pagdurusang dinanas ng mga biktima na walang kasalanan. Ipinapakita ang akda ang katahimikan ng batas at lipunan sa harap ng karahasan. Ang tono ng komposo ay mabigat at mapanumbat na nagsisilbing panawagan para sa hustisya. So ang komposo hinggil sa pangyayari noong ika-29 ng Marso ay isang makapangyarihang akdang panlipunan na nagpapakita ng papel ng panitikang bilang daluyan ng katotohanan at alaala ng bayan. Sa pamamagitan ng komposo na ipapahayag ang hinaing ng mga inaapi at naitatala ang mga karanasang dapat magsilbing aral sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon. Sunod naman ay ang ugali ng taga-bukid ni Erwin Sustento, na isang tula at may taludtod at saknong. Mayroon itong masining at malalim na salita para ilarawan ng akda at ugali ng taga-bukid. Ang tulang ito ay nagpapahiwatig ng pagbugay at paggalang sa mga magsasaka. Malinaw naman na nais ipakita ng may akda ang tunay na diwa ng pagiging taga-bukid na mayroong kaugaliang masipag, matiisin, mapagkumbaba at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Pinapakita sa tula na ang taga-bukid ay hindi lamang nagtatrabaho para sa sariling ikabubuhay, hindi para rin sa sambayanan. Para sa kabila nito, madalas silang hindi nabigyan ng sapat na pagkilala at nanatiling nasa laylayan ng silipunan. Binibigyang diin ng tula na ang marangal na ugali ng taga-bukid, hindi sila nagre-reklamo. Sa halip, tinatanggap nila itong may tiyaga at pag-asa. Ang ganitong katangian ay nagsilbing paalaala sa mambabasa na ang tunay na dangal ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa sipag, katapatan at malasakit sa kapwa. So ang pinagmula ng buhol ay isang alamat at isang uri ng panitikang nagsasalaysay ng katang-isip na kwento na naglalayong ipaliwanag ang pinagmulan ng isang lugar, bagay, hayop o pangyayari. Isinasalaysay rito kung paano nabuo o nagkaroon ng pangalan ang lalawigan ng Bohol. Gumagamit ito ng di makatotohanang pangyayari upang maipaliwanag ang kasaysayan ayon sa paniniwala ng mga sinaunang tao. Ang ganitong akda ay naipapasa sa pamamagitan salitang nagpagkukwento bago na isulat at naglalaman ng aral o pagpapahalaga na sumasalamin sa kultura at pananaw ng mga mamamayan. Nagmula ng Bohol ay isinalin ni Francisco Dimitario at Protasio Villafuerte ay isang mga Pilipinong manunulat at scholar sa panitikan at nakilala sa kanilang ambag na pagtipon, pagsasalin at muling pagsasalaysay ng mga alamat, meto at kwentong bayan mula sa iba't ibang rehiyon. Ang panghuli ay ang Amoral ni Romualdo Protasio na isang maikling kwento na kabilang sa akdang tuluyan sa panitikang Pilipino. Ito ay itinuring na maikling kwento dahil ito ay may maikling banghay, limitadong tauhan at nakatuon sa isang mahalagang pangyayari o suliranin. Inilahad ng kwento sa paraan ng tuloy-tuloy at may pagnanais na simula, gitna at wakas. Tinatalakay ng akda ang usapang moralidad kung paano kumikilos ang tao, kung nauuna ang pansariling interes at baliwala ang tama at mali. Sa pamamagitan ng mga kilos at desisyon ng mga tauhan, ipinapakita ng may akda ang epekto ng pagiging amoral sa sarili at sa kapwa. Ang kwentong ito nagbibigay aral sa mambabasa sa pamamagitan ng mga pangyayaring nagaganap. At yun lang po, maraming salamat.